Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus at ituturo ko na rin sa inyo kung paano i-register ito sa Hello Pag-ibig na application online. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin kung sino-sino nga ba ang mga pwedeng kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. So syempre dapat may Pag-ibig number ka na at dapat active ang Pag-ibig Fund account mo. So para matawag na active, dapat meron ka ng updated na Pag-ibig contribution. At sunod, pag-usapan naman natin kung bakit nga ba kailangan natin ang Pag-ibig Loyalty Card Plus. So una, ang Pag-ibig Loyalty Card Plus ay official na Pag-ibig ID. So mas maganda dala mo ito kung may mga transactions kang gagawin sa loob ng Pag-ibig offices para hindi ka nahahanapan ng dalawang valid ID kung meron ka na nito. At mas madali mo ding i-withdraw ang matured na MP2 savings mo kung meron kang Pag-ibig Loyalty Card Plus. At pangalawa, pwede mo rin gamitin ang Pag-ibig Loyalty Card Plus mo as cash card. Pwede mo dito makuha ang net proceeds ng iyong multipurpose Pag-ibig loan, annual MP2 dividends at marami pang benefits na pwede mong ma-withdraw sa Pag-ibig. At pwede mo rin gamitin ang iyong Pag-ibig Loyalty Card Plus para sa pag-create ng iyong virtual Pag-ibig account online. So dito, pwede mo nang ma-monitor ang iyong mga contributions or kung meron kayong mga transactions online. At pwede mo ring ma-enjoy dito ang exclusive discounts and rewards on your grocery purchases, hospital bills, fuel expenses, restaurant bills at marami pang iba from more than 300 partners establishments nationwide. So bali ito po yung mga partner establishments nila nationwide at makikita nyo rin po ito sa website nila or ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali ninyong makita at maka-avail kayo ng discounts. So kung pasok kayo sa qualifications sa pagkuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, ngayon pag-usapan naman natin kung ano-ano ang mga requirements sa pagkuha nito. Siyempre ang pinakauna sa qualifications at requirements, dapat meron kang Pag-ibig number. So by the way guys, kung wala pa kayong Pag-ibig number, may video na po akong ginawa kung paano kumuha ng Pag-ibig number online. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. Kasi pwede na kayong kumuha ng Pag-ibig number through online. So hindi na nyo kailangan pumunta sa Pag-ibig branch. Pangalawa, dapat active Pag-ibig Fund member ka daw. So para matawag na active member, dapat meron kang updated na regular Pag-ibig contribution. So ang ibig sabihin nito, dapat merong hulog ang inyong Pag-ibig account in the last 6 months. At pangatlo, kailangan mo ring magdala ng dalawang valid IDs or documents na meron kayo. Dapat meron kayong original and photocopy for proper identification. So para sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni Pag-ibig sa ngayon, una is yung passport, driver's license, PRC ID, NBI clearance, police clearance, postal ID, voter's ID, barangay certificate, GSIS ID, SSS ID, Senior Citizen Card, OFW or OWA ID, Overseas Filipino Worker ID, Alien Certificate of Registration, Government Office or GOCC, Certificate from National Council of Welfare of Disabled Persons, so or NCWPD, Department of Social Welfare or Development, DSWD Certification, Integrated Bar of the Philippines ID, Philippine Identification Card or yung National ID. At ang panghuli ay Company ID issued by private entities regulated either by BSP or SEC or IC. At para sa mga nagtatanong, paano daw kung wala sila ng mga valid IDs or documents na nandito? So ang ma-advise ko sa inyo, ang pinakamadaling kunin dito ay NBI clearance or police clearance. Or yung postal ID pero medyo matagal yung postal ID. So bali may mga videos din po ako kung paano kumuha ng police clearance, NBI clearance at postal ID. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali ninyo makita. At ang panghuli, magdala kayo ng 125 pesos na cash para sa Pag-ibig Loyalty Card fee. Take note po, dapat cash talaga yung dala ninyo kasi meron akong kasabayan na GCash or bank
transfer yung gagamitin niya sa pagbabayad. Pero hindi tinanggap kasi cash lang talaga yung tinatanggap nila doon. At bukod sa 125 pesos na Pag-ibig loyalty card fee, magdala din kayo ng extra kung hindi kayo nakapagpa-photocopy ng inyong valid IDs or documents kasi medyo mahal yung bayad doon kung doon kayo magpapa-photocopy. At magdala na rin kayo ng ekstrang pera pang kain or pang snacks ninyo kasi medyo mahaba yung pila minsan doon. At ngayon pag-usapan naman natin kung ano-ano nga ba ang step-by-step process sa pagkuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. So una, kailangan mong pumunta ng personal sa pagkuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Take note po, hindi po kayo pwedeng kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus online. Kailangan nyo po talagang pumunta sa mismong branch kasi kukunan kayo ng litrato, signature at biometrics doon. Kaya huwag maniwala kung sasabihin sa inyo na pwede kayong kumuha online ito. At mas maganda, mas maaga kayong pumunta doon kasi may mga brands na limited lang yung cards nila at medyo marami ding tao. Pangalawa, kailangan yung fill upan ang Pag-ibig Loyalty Card Plus form. Pwede nyo rin itong ma-download sa website nila or susubukan kong ilagay yung link sa description box ng video na ito para madali ninyong ma-download. Mas maganda kung meron na kayong form at na-fill upan nyo na ito sa bahay ninyo para pagdating doon, ibibigay nyo na lang ito agad at hindi na kayo mahihirapan sa pag-fill up pa. Pero kung hindi nyo naman ma-download, huwag mag-alala kasi meron naman ito sa Pag-ibig branch. Bibigyan naman nila kayo pero doon kayo mag-fill up. So fill upan nyo na lang po lahat ang mga details na kailangan sa form. Pangatlo, isubmit mo na ang iyong application form kasama ng iyong original na valid IDs and documents at yung photocopy para sa verification. At huwag mag-alala, isasauli naman yung original na valid IDs and documents pagkatapos nilang ma-verify ito. Pang-apat, maghanda ka na para sa pagbabayad. At pagkatapos, dito na tayo sa pang-lima. So maghanda ka na kasi kukunan ka na nila ng litrato, signature at biometrics. Pang-anim, ipapakita na sa inyo ang details na nakalagay sa computer para i-double check ninyo ito. So kung may mali, sabihin nyo kaagad sa kanila para mapalitan nila. At kung tapos na, makakakuha ka na kaagad ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Yes po, tama kayo ng rinig. Makukuha nyo kaagad yung Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo. So isang araw lang, meron na kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus. At pagkatapos palitan mo na ang PIN ng iyong Pag-ibig Loyalty Card Plus para sa inyong security. At i-check mo na rin kung saang bangko naka-tie up ang iyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Makikita nyo ang bank name sa likod ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. So bali pwede po ito maka-tie up sa Asia United Bank or AUB, pwede din po sa Union Bank of the Philippines or Robinsons Bank at meron din itong Land Bank of the Philippines. So ngayon kung sa Asia United Bank or AUB naka-tie up ang inyong Pag-ibig Loyalty Card, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-register sa Hello Pag-ibig na application. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga Google Play Store ng ating mga cellphone at pagkatapos i-click natin itong search. At pagkatapos dito, i-type lang natin ang Hello Pag-ibig by AUB. And then hanapin lang natin ang ganitong logo, then i-click natin itong install. So antay-antay lang natin na ma-install yan at kung okay na at na-install nyo na, may makikita na kayong ganito. So i-click nyo na lang po itong open. And then may makikita kayong ganito, allow Hello Pag-ibig to send you notifications. So depende po yan, nasa sa inyo na po kung ano yung gusto ninyo. Kung gusto niyo makareceive ng notification, i-click nyo tong allow. Pero kung ayaw nyo naman, i-click nyo tong don't allow. At may makikita na kayong welcome to Hello Pag-ibig. So dito i-click na lang natin sa taas yung escape. And then mapupunta na tayo sa pag-login. At dahil wala pa tayong account at gusto natin gumawa ng account, i-click muna natin itong register. And then mapupunta tayo dito sa Data Privacy and Consent Declaration. So i-click lang natin itong box katabi ng I hereby agree para ma-checkan. At makikita po natin dito ang Data Privacy Policy ng Hello Pag-ibig. So scroll down nyo na lang po lahat yan at basahin nyo lahat. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong parang arrow dito sa taas, itong may square guys. At kung okay na, i-click nyo na po itong continue. And then may makikita tayong ganito. So bago daw kayo mag-proceed, i-check nyo po muna yung Pag-ibig Loyalty Card ninyo sa likod
kung may makikita kayong logo na ganito, yung AUB. So kung may makikita kayong logo, ibig sabihin pwede kayo mag-register. Pero kung wala kayong nakikitang ganitong logo ng AUB tapos meron kayong nakitang Robinsons Bank, Land Bank, or Union Bank of the Philippines, so ibig sabihin hindi po kayo pwedeng mag-register sa Hello Pag-ibig na application. Kasi ang pwede lang dito ay powered by EUB. Yung nakalink lang kay EUB ang pwedeng mag-register sa Hello Pag-ibig na application. And then may makikita po tayong ganito. So make sure daw bago kayo mag-proceed, dapat stable daw yung internet connection ninyo at dapat naka-ready na yung Pag-ibig loyalty card ninyo para picturean. And then ready yung sarili ninyo para sa pag-take ng selfie. At maglaan daw kayo ng mga 3 to 5 minutes para sa registration. At kung okay na at ready na kayo, i-click nyo na po itong continue. At may makikita kayong ganito, allow Hello Pag-ibig to take pictures and record videos. So, ang pwede nyo pagpilian dito guys ay while using the app or only this time. Basta wag nyong i-click yung don't allow kasi hindi kayo makaka-proceed kapag don't allow yung i-click ninyo. Next, may makikita kayong ganito, allow Hello Pag-ibig to make and manage phone calls. So, i-click nyo na lang po itong allow. At mapupunta na po tayo dito sa pag-take ng picture ng inyong Pag-ibig loyalty card sa front side. So, take note guys, sa harap ng inyong Pag-ibig loyalty card yung pipicturean ninyo. So, i-click nyo po itong add photo. At may makikita po tayong reminder dito na sa pag-take down ng picture, dapat klaro at nababasa yung pagkakuha ninyo ng picture ng Pag-ibig loyalty card at dapat hindi po putol yung gilid niya. Dapat nakukuha po lahat sa pag-take ng picture. At dapat steady yung pagka-picture and then dapat walang harang sa Pag-ibig loyalty card na pipicturean ninyo. Dapat walang nakatakip doon. And advice ko sa inyo, dapat wag nyo nang lagyan ng flash. Kasi kung may flash, magre-reflect po doon sa ID at hindi po mababasa yung details doon. At kung okay na at ready na kayo, i-click nyo na po itong proceed. So ganito po dapat yung pagka-take ninyo ng picture. Yung klaro lahat yung buong ID at nababasa yung mga details. Pero tinakpan ko na lang po dyan. Pero kung pagtingin ninyo hindi maganda yung pagka-picture, i-click nyo na lang po itong retake. Pero kung okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong next. At next, mapupunta na tayo dito sa pag-take ng selfie. So dapat handa kayo sa pag-picture. So i-click nyo na po itong add photo. So bago tayo mag-proceed, may reminder dito sa pag-take ng inyong selfie. So dapat walang takip yung mukha ninyo, walang face mask, mga bandana sa mukha, or mga accessories sa mukha, dapat wala po. Tanggalin nyo po lahat. At dapat naka-formal attire kayo, dapat nasa maliwanag kayong area, at dapat ipasok nyo po yung mukha ninyo sa bilog na makikita ninyo mamaya. At kung okay at ready na kayo, i-click nyo na po itong proceed. So dapat ganito po yung pagka-take ninyo ng picture. Dapat klaro talaga yung buong mukha ninyo. Kung sa tingin ninyo medyo blurred kayo, i-click nyo itong retake. Pero kung okay naman, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na tayo dito sa tell us about yourself. So dito kailangan yung ilagay yung last name ninyo, tapos yung mobile number. So make sure active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo. At next, ilagay nyo yung email address niyo at same pa din, dapat active at nabubuksan niyo yung email address na ilalagay ninyo. And then next, ilagay nyo po yung birthday ninyo. At next, dito sa baba, ilagay nyo po yung Pag-ibig membership ID number ninyo or yung MID number ninyo. And by the way guys, yung MID number ninyo, makikita nyo pala yan sa harap ng inyong Pag-ibig loyalty card. So may nakalagay dyan, MID number. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng AUB ATM card number. So sa mga nagtatanong kung saan daw makikita yung ATM card number, so makikita po yan sa likod ng inyong Pag-ibig loyalty card. So meron kayong makikitang 16-digit na number dyan sa likod ng inyong Pag-ibig loyalty card. So yun po yung AUB ATM card number ninyo. So bali, meron na nakalagay dito na 602914. So, ang kailangan nyo na lang ilagay yung dulo niya, yung last 10 digits. Hindi nyo na po kailangan ilagay ulit yung 602914 na umpisa ng inyong ATM card number. Kasi kung sa AUB talaga nakalink yung Pag-ibig loyalty card niyo, dito po talaga mag-uumpisa yung ATM card number sa 602914. So, yung mga kasunod na number nito, ilagay nyo na lang po dito sa sunod niya.
At kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, punta na tayo dito sa baba, scroll down lang natin sa paglalagay ng setup password at confirm password. So dapat daw yung password na ilalagay ninyo dapat nasa 8 to 20 characters. Dapat may isang maliit na letra at isang malaking letra. At dapat may mga numbers din. And take note guys, bawal maglagay ng letra or number na magkakaparehas na magkakasunod ng 3 beses. So for example, 111 so hindi po pwede, or AAA or BBB hindi po siya pwede. At dapat walang number at letra na magkasunod kagaya ng ABC or 123 so hindi po siya pwede. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At may makikita po kayong ganito na nag-send daw sila ng verification code sa mobile number na ni-register ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung cellphone number or mobile number na nilagay ninyo para ma-receive ninyo yung verification code. So bali ganito po yung text na ma-receive ninyo at nandito po yung verification code. At itong code na ito ilalagay nyo po dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong verify. And then may makikita na naman kayong ganito na nag-send daw sila ng verification code ulit sa inyong email address na ni-register. Kaya sabi ko kanina dapat active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo. So bali ganito po yung email na na-receive ko at nandito po yung verification code. So itong code na ito ilalagay po natin dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong verify. And next, mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng perma. So dito, i-click nyo na lang po itong tap to sign. So dito, i-swipe nyo na lang po ng kamay ninyo kung paano yung perma ninyo. So kung mali kayo, i-click nyo itong clear. Pero kung okay naman lahat at wala naman problema, i-click nyo na po itong done. And then makikita nyo na po yung perma ninyo dito at kung okay naman yan, dito na tayo sa baba. How did you find out about Hello Pag-ibig? So i-click lang natin itong select. So dito kayo nang bahala pumili kung saan ninyo nakita yung Hello Pag-ibig. Pwedeng referral code, website, radio or TV, Viber, Facebook, Instagram, or family and friends. At pagkatapos dito sa baba, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I accept para ma-checkan. At pagkatapos kung okay naman lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong submit. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, thank you for registering. So nasubmit na daw yung application ninyo. So mag-aantay na lang kayo the next banking days. So for example, Friday kayo nag-apply, so mag-expect na lang kayo by Monday or Tuesday kasi banking days yung babasihan. So magte-text na lang daw sila kung approve or rejected yung in-apply ninyo. So makikita nyo naman po yan sa text kung approve or rejected. Kung rejected, mag-apply kayo ulit. And then pwede nyo pong i-screenshot or copy nyo tong reference number na nandito para sa future references ninyo guys. By the way guys, kahit hindi pa approve yung application ninyo, pwede na kayong mag-login sa Hello Pag-ibig. So ilagay nyo po yung mobile number dito at yung password na ginawa ninyo. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na lang po itong login. At makakapasok na kayo sa account ninyo sa Hello Pag-ibig. Yun nga lang, hindi nyo pa magagamit ang mga features nila dito. Kagaya nitong bank transfer, pay bills, cash in, pera padala, buy load. Kasi kung i-click nyo yan, tapos hindi pa approve yung application niyo, ganito po yung lalabas. Your registration is still for approval. So, limited features lang yung pwedeng magamit ninyo dito. Kaya antayin nyo na lang the next banking days kung ma-approve or rejected yung in-apply ninyo.